Kasi yung ibang nag-isip na sinit up lang daw, gano'n. So, klaro, random checkpoint. Talagang the Lord is watching us. Sabi ni Lord, dapat mahuli ka, dapat ma-checkpoint ka. Hindi umano nagdududa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagkakasabat sa mahigit 9 na bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Sa pagdinig sa Senado, unang sinabi ni Philippine National Police o PNP Region 4A Chief Brigadier General Paul Kenneth Lucas na bunga ng isang random checkpoint ang drug haul. Ngunit nilinaw nito kalaunan na isa itong intel-driven checkpoint. Saglit namang iniharap sa pagsisimula ng pagdinig ang suspect na si Alajon Michael Zarate. Ngunit ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, hiniling umano ng Regional Director na sa executive session na lang ito kausapin. Iginiit naman ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary Benhur Abalos na hindi binawasan ang mga nakumpiskang droga matapos bumaba ang estimated value nito mula 13.3 billion pesos sa 9.68 billion pesos. Tumanggi naman sina Secretary Abalos at General Lucas na idetalye ang patungkol sa suspect dahil nasa korte na ang kaso. Gayunman, handaan nila silang isiwalat ang mga ito sa executive session. First time natin ito ngayon na experience na shabu ang traffickers ay mga puti. Pasensya na po kayo ba? Yeah. Pero ito po kasi ay sub judice po. Nasa korte na po ngayon. At kami po'y nag-iingat lang at gusto po namin talagang makulong lahat ito. Yung case na po is nasa court and there is an ongoing case build-up with the Department of Justice dito po sa pangyayaring ito, Your Honor. Sorry po. Hanggang ngayon, galit na galit sa mga Chinese. Ngayon pala, ibang nationality ito, mga puti na. This is a new monster na nadidiscovery natin. Hiniling naman ng Philippine Coast Guard na magkaroon ng batas na magtatalaga ng mga pantalan kung saan kailangang dumaan sa inspeksyon ng mga yate na pagmamayari ng mga dayuhan para masugpo ang pagpasok ng iligal na droga sa Pilipinas. Samantala, natalakay din ang umano'y nag-leak na PIDEA documents na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga. Dito, muling iginiit ng PIDEA na hindi totoo ang mga kumakalat sa social media na dalawang PIDEA documents na Authority to Operate at Pre-Operation Report na may petsang March 11, 2012. Talawas ito sa mga pahayag ni dating PIDEA personnel Jonathan Morales at sinabing siya umano ang pumirma at gumawa ng mga naturang dokumento. Ngunit nilinaw nito na hindi siya ang nagpakalat ng mga ito. Sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako Nadamay po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PIDEA. Hindi naman naiwasan ni Senator De La Rosa na maglabas ng sama ng loob laban sa vlogger na si Maharlika na sinasabing nagsapubliko sa mga dokumento. Napabayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. Hamon ngayon ng senador sa vlogger, humarap sa Senado. I am challenging her. Kasi siya naman talagang source nitong lahat. Pamasahian ko siya kung gusto niya. Gagastos yung pera yung komite ko. Pamasahin niya. Back and forth. Sinasabi niyo na takot ako sa Malacanang na gano'n-gano'n. No, my God. Isasagawa ang susunod na pagdinig sa May 7. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.